Hey friends, alam nyo ba na may bagong premium unlimited samgyupsal dito sa Fairview Terraces? This is Wolwa Galbi. Sikat na samgyupsal restaurant daw to sa Korea kaya authentic talaga at ito yung specialty nila. 168-hour water-aged samgyupsal. Meron din silang self-service bar at yan mo kukunin yung unlimited side dish at meat. Ayan yung rates nila pero may additional 200 pesos daw kapag solo diner kaya lugi agad ako kasi lagi ako mag-isa kumakain. Yung kimchi, perfect siya for me. Hindi sobrang asim, hindi sobrang anghang, sakto lang. Yung fish cake medyo bland, hindi masyadong malasa yung sauce or yung marinade niya. Yung japchae, masarap yung timpla, sweet and savory, pero nakakabusog yan, kaya ayoko niyan. Yung pickled radish nila, ang pangit ng lasa, parang panis talaga, ewan ko. Ito namang caramelized sweet potato nila, okay naman yung lasa, kaso ang lamig niya, so naging parang nakakadiri na yung texture. Alam niyo yung mushi, ganun. Natuwa ako nung nakita kong may ganito rin sila. This is kimchi pajeon or Korean kimchi pancake. Perfect siya for me, hindi na overpower ng kimchi yung flavor ng pajeon mismo. Meron din silang sliced garlic at fried chicken. Okay naman, crunchy, tender, and juicy, pero medyo off lang yung flavor para sa akin. And nagsaserve din sila ng dalawang klase ng unlimited soup. Ito yung kimchi jjigae. And kung kilala mo ako, alam mong specialty ko ang pagluto ng kimchi jjigae. Kimchi lang yung nalasahan ko dito, parang hindi siya beef or pork broth. Tapos puro kimchi at onion lang talaga siya, walang meat. Pero itong sundubu jjigae nila, ang pinaka the best na sinaserve nila sa restaurant na to. Lasang-lasa mo na seafood talaga yung broth niya, sobrang flavorful. Tapos punong-puno din siya ng tofu, ng egg at ng seafood. Ang dami nilang nilalagay na clams at shrimp kada serving at unlimited pa, kaya ang sarap talaga. Then ito na yung pinagmamalaki nila, yung water-aged samgyupsal nila. Binababad nila sa medyo malamig na tubig for 7 days. Tapos ayun, nato-tenderize daw yung meat kaya lumalambot ng sobra. Pero to be honest, hindi ko talaga nakita yung difference. Hindi naman siya naging sobrang lambot. Sa flavor, may napansin akong konting pagkakaiba. Mas masarap siya ng konti tapos walang aftertaste. Pero overall, hindi talaga ganun kalaki yung difference sa normal na meat lang. Yung samjang hindi ko nagustuhan, parang sobra yung pagka-ferment niya. Parang hindi balance yung sweet and sour ng samjang mismo. Ewan ko, baka ako lang kasi maarte ako pagdating sa samjang. Next, ito daw yung isa pa nilang specialty. 56-hour aged marinated premium galbi. Dito naramdaman ko naman yung pagka-aged ng meat niya. Sobrang tender talaga. Kaso yung marinade nila parang katulad din ng mga marinade ng ibang samgyup restaurants na parang lasang tapa or tocino and ayoko talaga nun. Ito naman 7 days din nilang din dry aged pero beef naman siya. And mas naramdaman ko yung pagiging dry aged niya dito sa beef kasi malambot talaga and nag-iba talaga yung lasa niya. Mas masarap. Tapos meron din sila na itong marinated version na kagaya lang din naman ng dipping sauce na binibigay nila. Next, ito naman yung ogyopsal nila na parang mas nagustuhan ko pa kaysa dun sa aged pork nila. Dahil mas manipis siya, mas malambot siya at di ko alam parang iba yung flavor para sa akin. Mas masarap to. Ito naman yung salt duck galbi, normal na chicken thighs lang with salt and pepper, nothing too special, masarap. Next, soy sauce bulgogi naman, kaparehas lang nung marinade nung premium galbi nila and ayoko talaga